ang lahat po ng Abutin ito pa ng SONA. ay may kaugnayan sa personal vested interest. Hindi ho naman sa minamaliit natin ang mga hindi po nakapagtapos sa kolehiyo o Yes, hindi man lang of nakapag-aral ng abogasya kasi may mga bagay naman na hindi mo na kinakailangan maging matalino. Di ba? To appreciate kahit na lamang sa mga ebidensyang ihaharap halimbawa, hindi po ba? Kinakailangan mataas ang mga pinag-aralan po ng ating mga senador halimbawa, maging kongresista. Kaya nga sa ating salikang batas basic lang ang requirement, di po ba? Di ba kasi maaaring ikay abogado nga, maaaring ikaw ay cute na abogado o pakit na abogado, o maaring ikaw ay bar top notcher, o maaring ikaw ay nag-aral sa Harvard o sa anumang economic school sa abroad, di ba? Pero magnanakaw ka naman, wala din silbi yun. Aray ko. Tatalunin ka nang hindi nakapag-aral, pero ang galaw sa mundo ay patas. The person you elect is the person you deserve. So kapag nakakita ka dyan ng pasayaw-sayaw lang, at nananalo pa rin po pero magnanakaw, you deserve mo yun. Diba? Deserve mo yun. Yun. Kaya pag nakita mo siya na eventually po, etong nasasakdal at naharap sa mga kaso ng katiwalian, binoto mo siya, deserve mo. Ayun na nga. Ang ganda ng punto ni Sir Verhela. Alin, Sabi nga alin niya, doon, Manny? ay, malino naman di ba sa provision ng salikang batas. No? Yung forthwith nga. Na Oh yeah, oo. Kailangan pa bang pagdebatehan yun? Oo, kasi malinaw na nakalagay sa 1987 Constitution yung forthwith na proceedings kapag sa impeachment. Pag tiningnan mo kasi yung kahulugan nito, ibig sabihin, immediately, agad-agad. Kaya lang, ang question dyan, kung agad-agad pala o immediately yung dapat na pagtugon doon sa impeachment complaint, bakit ang sabi? Dahil wala daw clamor, mukhang sa June 2 pa sisimulan yung impeachment. Ito po yung base sa naging pahayag ni Senate President Jesus Escudero doon sa kanyang press conference kahapon. Parang ang dami kasing natatahing mga tanong dahil dun sa mga pahayag na teka sa June 2 ba? Pwede ba yun? Hindi ba yun paglabag dun sa mismong provision na nakalagay sa konstitusyon? Di ba matagal ng kasabihan na kapag ayaw, ang daming dahilan. Oo. Kapag gusto, May paraan. may paraan. Oo. Ang sinasabi nga din, and in fairness kay Senator Pimentel naman, na ginagampanan po ang kanyang duty bilang minority leader, sabi nga niya, klaro naman sa kanilang rules sa Senado on impeachment, di ba? Na impeachment should be a priority over its legislative function. At ilan na ho ito ng mga kasama sa humubog sa ating salikang batas. Mga bar top notcher na nagsasabi, yung forthwith na yan, hango sa inyong pinag-aralan, law school, college, first year law school, statutory construction. Basic naman yan tinuturo sa College of Law, First year, College of Law, statutory construction, di ba? Yung sinasabi ni Senator Pimentel, di ba? Yung verba legis. Simple yung salita, wala ka ng ibang interpretasyon. Di ba? Yun lang yun Klaro-klaro. Pero sabi nga, kung klaro, na pinalalabo, sabi ni Ginoong Verhel, mag-isip ka na ng agenda. Ayun na nga. Ano na motibo? Oo. So itong sinasabi ng ating mga motibo, sinasabi ng ating mga, alam mo na, di ba? Yung mga nakakausap mismo. Basically po, yung pitong re-electionista ang sinasabi daw po na iniisip ng kasalukuyang liderato ng Senado. Yung pito, kasi nga daw po baka maalagay sa alanganin ang kanilang pagtakbo sa halalan kasi hindi may tatanggi na si VP Sara sa pinakahuling survey, trust ratings ito sa satisfaction ratings, hindi ba? Bagamat bumaba po ng lubos sa Luzon, ang lakas niya sa Mindanao. Hindi may tatanggi yun. Right, Sel? Yes. Klaro yun. Yes. So talagang may hatak sila sa Mindanao. At kapag siyempre nakikita po ng mga botante doon, ang mga gawi nitong mga senador at baka eventually po sila mapilitan na humantong ito sa pagdidesisyon, baka nga maapektuhan yung boto. Nako. So re-electionista. Oo. So, basically po, personal political interest. Aray ko.
Klaro, di ba? Yeah. Klaro, okay. Ngayon, pangalawa, yung mga hindi re-eleksyonista, meron din naman dyan na mga may kapamilya tumatakbo na re-eleksyonista. So, ganun din po iyon. Political future ng kanilang mga angkan na nasa politika. Tama? O, klaro din po naman yun. Hindi naman tatanggi dito. Hello? Kasi dito hindi na pinag-uusapan ang provision ng saligang batas, forthwith ng mga ganyan. Ito pong, di ba, itong accountability issue, yung sa ating po saligang batas, pagpapanagot at pagbibigay na pagkakataon sa mga nasasakdal, etc. Dito, ang isa pa, ang sinasabi sa atin, kung sakasakali nga mag-convene ka ng Senado before nitong kanilang mabalik sa June 6, kanilang last day na sinidi session. Okay, adjournment. Opo. Paano nga naman kung hindi ka sumunod doon sa kagustuhan ng 7 re-eleksyonista at ng ilang pang nasa majority? Pag open ninyo ng sesyon, agad sila magdeklara ng bakante na ang posisyon ng Senate President. So yun. So tama nga, Manong Ted, kapag impeachment trial, political talaga in nature. Lahat kahit yung mga nakapaligid, very politics. Oo. Tsaka sinasabi nga dito yung rules ng ebidensya. Oo, walang pinag-uusapan dito kung ito ba ay prima facie, ito ba ay, 'di ba, yung rules na ng ebidensya, kahit na meron ditong supplemental na rules of court, etc. na pinag-uusapan. Hindi na po basically magkakaroon ng bigat yan kapag ang mga boboto na ay mga politiko. Hindi po ba? Sabi nga, ito ho ay kakaiba. Sui generis. Yeah. Kakaiba po itong prosesong ito. Pero kung babalikan lang po natin, ito hong mga sinasabi po ni SP Escudero. Hindi ba? Ang lahat ng ito, ano po, kesyo June 6 pa, kesyo pag sa June 6 hindi pa nga sila sigurado kung doon ba mabubuo na ang kanilang rules kasi pinag-aaralan pa ito, abutin pa. Ang lahat po ng Abutin ito pa ng SONA. ay may kaugnayan sa personal vested interest. Wala na pong duda iyon. Klarong-klaro na po iyon. Survival po ito ng kanilang mga political career. Yan po ang pinag-uusapan na lang po ditong klarong-klaro na, with all due respect sa kanilang lahat. Ayun. Kaya ang sinasabi mo kanina, Manong Ted, yung yung sa standard of evidence, it Yes. doesn't apply. Kasi nga, di ba, parang iniisip ko rin, oo nga naman, kasi yung mga miyembro naman ng Senado, hindi naman abogado yung lahat ng senador. Yung iba naman dyan sa mga nakaupo sa upper chamber, iba naman din ang trabaho. So, iba yung magiging interpretasyon nila doon sa sinasabi natin na standard of evidence. Hindi nga naman applicable para sa kanila yun. Pero hindi naman din, hindi naman sa minamaliit natin, ang mga hindi po nakapagtapos sa kolehiyo o Yes, hindi man lang nakapag-aral ng abogasya. Kasi may mga bagay naman na hindi mo na kinakailangan maging matalino. Di ba? To appreciate, kahit na lamang sa mga ebidensyang ihaharap halimbawa, hindi po ba? Hindi nangangahulugan na, hindi nangangahulugan na kinakailangan mataas ang mga pinag-aralan po ng ating mga senador, halimbawa, maging kongresista. Kaya nga sa ating saligang batas, basic lang ang requirement, di po ba? Sa pagiging halal ng bayan, particular po mga senador, pati presidente. Hindi mo kinakailangan maging college graduate, hindi mo nga kinakailangan ng MBA clearance Hindi po ba? Basta meron lang pong basic na qualification. Yan naman po ay para maging balanse ang oportunidad na ang sino man pong Pilipino, basta po sakto lang dun sa edad, sa kanya pong kwalifikasyon bilang isang butante, wala nang educational requirement, di po ba? Kasi nga hindi nangangahulugan na mataas ang pinag-aralan mo, magaling ka ng tao. Kasi nga, at the end of the day, a diploma is just a piece of paper. Okay? Oo. Ang pinagbabasihan po dito ay yung gawi mo. Oo. It is your behavior that defines your education. Di ba? Kasi maaaring ikay abogado nga, maaaring ikaw ay cute na abogado, o pakit na abogado, o maaring ikaw ay bar top notcher, o maaring ikaw ay nag-aral sa Harvard o sa anumang economic school sa abroad,
Di ba? Pero magnanakaw ka naman, wala din silbi yun. Aray ko. Tatalunin ka ng hindi nakapag-aral, pero ang galaw sa mundo ay patas. Yun. Opo, diploma or yung mga certificate na yan is just a mere scrap of paper. It is your behavior that will define truly kung ano ka, kung gaano ka kaedukadong tao. O, so balikan natin to. Okay, asan na ba ako? So kung iisipin po natin ngayon itong sitwasyon na kinasadlakan po nitong kasalukuyang Senado, Kongreso. So magmula ngayon, so sinasabi ni Ginoong Escudero, as in, yun daw pong baka inaanay na yung inupuan ng mga dating ginamit sa impeachment trial, yung rules, pag-aaralan nila, itong mga legal ngayon na mga usapin, sasagutin ng Solgen, etc. Okay. Okay, fine. Oh. Pero between now and June 6, di ba? Ano pa gagawin nyo? Ayun nga. Mawalang galang lang ha, kasi may mga naghihiring pa rin eh. Di ba? Meron pa rin. Pero sa loob ng mga buwan na yan, na wala kayong sesyon, pati ho yung lahat sila, actually, kaya nangangampanya ka, tuloy sweldo, tuloy benepisyo. Pati po staff ninyo, ha? Mabuti yung mga staff na iba na nag-aaral siguro, na yung mga research na ginagawa. Pero tuloy sweldo ninyo. At yung bang mga biyahe nyo sa abroad, ay hiningian ninyo ng official, na permiso po sa Senado. Kasi usually, pwede kang bumiyahe, magpapaalam ka lang, alabas ka. Pero meron ba sa inyong babiyahe na ang sumasagot ay taong bayan? Palagay ko naman, it's a fair question. Kasi meron kayong mga official trips na kasama sa inyong pribilehiyo. Ano ba, may bang pupunta ka bang konferensya on climate change, conference on sabihin na natin infrastructure development, conference on parliamentary rules, maraming ganyan na mga konferensya. At yung mga ganyang konferensya, pwedeng puntahan ng senador on business class para umattend. So ang tanong namin dito, kayo sa mga nanandiyan, ilan sa inyo mag-a-abroad? Yan bang abroad ninyo, personal? Okay, fine. Yan bang inyong abroad na yan? Sino may bayad yan? Taong bayan ba? Pwede ba namin malaman kung saan yan at magkano ang gastos? So ibig sabihin po dito, kung kayo po ay nandidiyan at sinesweldohan po ng taong bayan, hindi naman siguro po kulang ang aming sweldo sa inyo kasi ang dami nyo gusto tumakbo eh. Nakakahiya naman, baka gusto niyo magtrabaho. Di ba? yan? Di ba? Hindi naman siguro nakakahiya magsabi na kulang pa ba ang benepisyo ninyo? Kasi kung kulang yan, baka wala nang tumatakbong senador eh. Hindi ba? Wala na ho magpipilit pang maging senador, di ba? Abay, Gagawin ng nakukunahan lahat nga para sila, lang makalag, di ba? napakadami eh. Hindi po ba? So ibig sabihin, ang ganda po ng perks dyan. Ang ganda po ng mga di ba? Ang ganda hong mga ano yan. Ang ganda pong pagkakataon yan para sa kanya-kanya pong mga interest, di ba? With all due respect naman siguro talaga may gustong maglingkod daw sa bayan. Pero dito po sa puntong ito, ano ba bang kailangan ninyo? Clamor? Sabi nga, anong clamor? Kailangan niyo po ng clamor? Anong clamor? Anong clamor na mag-special? Hindi ito clamor. Hello? Sinumpa ang tungkulin yan, sir? Anong clamor pinag-uusapan dito? Hindi po. Sinumpa ang tungkulin. So, ang sinumpaan tungkulin mo, kanino? Sinumpaan tungkulin para sa bayan o para sa sarili? Para ba sa bayan o para sa personal political interest? Para ba sa bayan o para sa iyong survival? Level. Pero alam mo, Manong Ted, pagkatapos ng mga sinabi mo na yan, parang ang dami ko pa rin na gustong malaman in terms of legal process. Pagdating dun sa impeachment, I mean, kasi nga, sabi nga natin, mag-uusap pa yung mga senador kung ano yung mangyayari once na nag-convene na sila sa impeachment court. Pero kasi, una sa lahat, gusto kong malaman, pwede bang makialam dito yung Supreme Court? Kasi nga magkaiba siyang function yung Senate at saka yung Korte Suprema. Pero
ends up, dinala na ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung complaint sa kanya sa Korte Suprema para hingan ng temporary restraining order. Kaya lang ang iniisip ko, kung valid yun, bakit hindi ginawa nung time ni ERAP at saka ni CJ Corona nung time na sila yung ini-impeach at Senado rin yung may hawak? Ang kung ano ka mo, yung may mga kasong isinampad that time, oo, may mga desisyon ang Supreme Court no, doon sa mga kasong ito na isinampa tungkol sa impeachment tayo. Kaya mamaya pinakamainam din natin konsultahin ang maalam sa isyong ito at may karanasan mismo, di ba, sa mga nagdaang pong mga impeachment trial na ito. May isang veteranong statesman na nagsasabi ngayon, mas maganda nga daw po doon sa 7 reelectionista eh. Oo, kasi sigurado meron kayong free TV coverage. Hindi ka naggagasto pa ng airtime. Hindi na kailangang lumibot para sa kampanya kasi for sure mataas ang ratings. Oo. Manonood. Oo, yun nga lang, di ba? Mahirap pumosisyon nga, di ba? Kapag pinag-uusapan mo na ay hindi po ang kabuluhan sa mga letra at intent ng saligang batas, kundi kabuluhan ng iyong buhay politika. Kampanya naman ang concern nila eh. Edi ayun, magkakaroon na sila ng exposure. Kaya lang iniisip ko, paano magpapatawag ng special session si Presidente, pati si Presidente kasama sa campaign? Oo, at baka din inaalagaan niya yung kanyang mga kandidato, di ba? Pero ito'y galing sa isang matalinong tao, isa po itong veterano po sa halalan. Kapag susuriin natin itong lahat ng mga survey ngayon ng ilang mga yung mga kasi ngayon ang daming survey company na lumalabas kung ano na lang. Anyway, sa entire Mindanao vote, 24% ang voting population sa entire almost half of that are command votes, no? Nasa mga 14% lang daw po yung binabanggit na solid Duterte vote. Okay? So pag pinag-usapan natin yung entire votes, pinakamarami pa rin mga kababayan yung Visayas and Visayas and Luzon. Pag pinag-combine mo. Pero meron din kasi boto po ang mga Duterte sa Visayas, sa Kabisayan. Kasi mga Bisaya din naman to, di ba? So, but basically po, kapag talagang pinag-usapan daw ho natin yung pong magiging resulta nito sa halalan, kapag nagkaroon na po ng paninindigan ng iba doon sa mga ihaharap, kasi ang iba dito nagagalit, ba't pinag-uusapan tong isyong ito, di ba? Bahala kayo sa buhay ninyo. Right? Ang ating po lamang dito, yung tama pong informasyon sa pag-aanalisa sa mga pwedeng mangyari at kung bakit at hindi mangyayari, kung sakasakali po ito itutuloy o hindi tutuloy. So kung kayo daw ho naman ay kandidato din at talagang gusto mo dito yung boto, depende ho sa kalakaran ng paghaharap ng mga ebidensya. At kung paano po ito ipepresenta ng prosecution at dedepensahan ng depensa. At the end of the day, yung pong mga sinasabing lugar na bumababa ang trust rating ni VP Sara, mas marami kumpara dito po sa Mindanao na sinasabi. Hindi ho ba? So, kumbaga sa panahon ng paghuhusga. Although, ang iba sigurista. Mas maganda ng lahat kay ayaw, bati-bati tayo. Ayaw na nilang i-risk. Oo. Pero may natatandaan akong kandidato na nagsabi kandidato ngayon na kapag kasi Senate ang labanan, 35% of the votes lang naman yung kanilang kailangan. So hindi kasing laki kapag mga presidential elections ang labanan. Kasi 12 naman yung posisyon na pinag-aagawan So baka naman hindi kailangan ganun maging kasensitive pagdating sa usapang ito since 35% naman yung kailangan nila. Kung ang iyong gasta bilyon na, baka naman talagang gusto mo ng manalo, no? Sigurista. Ng tuwiran. Opo. Napag-uusapan niyan 12, mabuti nabanggit mo yan, Maricel. Kaya nga po sa 12 na ito, ang dami ho din nating practically mapagpipilian. Huwag ho tayong pipili lamang doon sa mga, alam niyo yun, ang mga nangunguna na. Amen. Hindi ba? Marami pa ho sila. Pati nga sa dito, at saka siguro pag malapit-lapit na kasi baka malimutan nila 12 nga yan Opo, 12 po yan. Oo. At ngayon may mga tumatakbo
na kumakatawan sa bawat sektor ninyo. Ngayon ha, hindi lang dito po sa mga nangunguna sa mga ratings na yan, meron pang iba. Opo, meron pang iba. At hindi po kawalan o hindi ka matatalo kung boboto ka sa tingin mo na baka hindi manalo. Lalong hindi mananalo yan. Hindi po ba? Bumoboto ka hindi dahil sa gusto mo talagang manalo yung kandidato. Of course, gusto mo manalo kasi nga iniidolo mo siya, bagamat dapat hindi mo siya iniidolo. Sa totoo lang, binoboto mo siya kasi sumasalamin yung boto mo sa pagkatao mo. Yes. Sa iyong sariling integridad, sa iyong sariling talino, kaisipan. Siya ay sumisimbolo sa akin kasi gusto ko siya ang nandoon sa Senado para kumatawan sa akin. 12 yan eh. Marami po sila, babae, lalaki. May kumakatawan sa kababaihan. May kumakatawan sa mga magsasaka. Na totoo, may mga kumakatawan mga kapatid dito po sa mga totoong labor. Meron din pong para ho sa good government. 'Di ba, sa tamang pag-audit ng ating salapin ng bayan. Ang dami ho nila eh. Pag sila binoto mo, hindi nangangahulugan na gusto mong, 'di ba, na sayang ang boto mo. Hindi. Pag boto mo sa kanila dahil nga sa prinsipyo na okay, the people you elect is the people you deserve. Yung. The person you elect is the person you deserve. So kapag nakakita ka dyan ng pasayaw-sayaw lang, at nananalo pa rin po pero magnanakaw, you deserve mo yun. Diba? Deserve mo yun. Yun. Kaya pag nakita mo siya na eventually po, eto nga nasasakdal at naharap sa mga kaso ng katiwalian, binoto mo siya, deserve mo. Ayun na. Tama? Hindi ko pa alam, sir. Tumpak! At saka, Manong Ted, ito nga yung sinasabi ko rin lagi, di ba? Oo. Hindi mo naman kailangang punuin yung 12 pangalan sa balota. Kung tingin mo, hindi mo kayang punuin, kasi ako feeling ko, hindi ko kaya na mamili ng 12 na gusto ko Baka less than yung Hindi aabot sa 12. Hindi aabot So kung less than, it's okay. Bibilangin pa rin po yung boto nyo. Kesa naman pilitin yung punuin yung 12 pangalan na hindi naman deserve yung ilalagay nyo. Huwag na makakadagdag pa sa Dahil lamang boto. popular o dahil lamang na, di ba? Anyway, sige po, total naman malayo-layo pang halala. Muli ho kaming babalik sa paalala yung tungkol dyan sa pagpili po natin. At ako ay nagbabato-bato sa langit dito dahil ang tamaan talagang pikon. Okay? Sorry po.